Movie Recap Tagalog here. Habang ang mga krimen na isinasagawa ng mga menor de edad ay nagiging mas marahas at malupit, kadalasang nakakaiwas ang mga salarin sa anumang mabigat na parusa. Si Yoon Seok ay isang elitistang judge na may personalidad na tila hindi pala kaibigan sa iba. Ayaw na ayaw niya sa mga kabataang kriminal. Ipinagkaloob si Yoon Seok sa isang lokal na hukuman ng mga menor de edad. Dito, nilabag niya ang mga tradisyon at ipinatupad ang sarili niyang paraan ng pagpaparusa sa mga salarin. Sa pamamagitan ng mga pagdinig sa hukuman, tinatalakay ng serye ang mga isyu tulad ng katiwalian, pagpapabaya ng magulang, at presyon mula sa mga kaibigan, habang pinapakita rin ang pananagutan ng lipunan sa mga krimen ng kabataan. Nagsisimula ang serye sa dalawang batang mag-aaral na ito na naghahagis ng mga ladrilyo pababa ng gusali araw-araw. Dahil dito, isang batang dumadaan ang tinamaan sa ulo ng ladrilyo at namatay. Nang ipresenta nila ang walang kwentang dahilan na ito sa hukuman, sinabi ng judge na wala silang kasalanan. Dahil ayon sa batas ng juvenile sa Korea, ang mga menor de edad na wala pang 14 na taong gulang ay hindi maaaring kasuhan ng krimen. Kaya 3 minuto matapos magsimula ang paglilitis, ang dalawang masasamang taong ito ay pinalaya. At ang mas nakakatakot pa ay hindi nila naramdaman ang kahit anong pagsisisi. Pati nang lumabas sila sa korte, nagngityan pa sila ng mapagmataas sa ina ng biktima. Ang batas ukol sa proteksyon ng mga menor de edad ay orihinal na layuning tulungan ang mga batang magkamali na magsisi. Ngunit sa mga sandaling ito, naging isang anting-anting ng demonyo. Nakita ng ama ng hindi pinalad na bata ang kanyang asawa na umiiyak at naghihirap, kaya't agad siyang nag-comfort sa kanya. Ganito ang batas. Alam ko rin na ang korte ay nagbibigay para protektahan ang mga bata. Ngunit kung patuloy tayong magpapaubaya, makakaya nga bang magbago at magsisi sila? Halos wala nang pag-asang mangyari ito. Dahil sa harap ng matitinding katotohanan, ang hustisya ay napakabangis na kapag tinamaan, ito ay mababasag. 5 taon ang lumipas, at ang dalawang batang masasama ay patuloy na gumagawa ng krimen. Pinainom nila ng alak ang isang batang babae at dinala sa isang liblib na construction site. Tinawag nila ang 4 pang kasama at sabay-sabay nilang binusabos ang biktima, pinalampas ang krimen. 5 taon na ang nakalipas at naging simula ng pagtubo ng mga binhi ng kasamaan para sa mga demonyo. Hanggang sa madaling araw, natagpuan si Sean A na walang saplot sa katawan ng isang manggagawa. Siya ay nahulog sa isang kumatos na kondisyon dahil sa mga sugat dulot ng pang-aabuso. Buti na lang, inireport ito ng manggagawa sa mga pulis at nailigtas ang buhay ni Sean A. Dahil siya ay pinainom ng droga, medyo may kalabuan lang na naalala ni Sean A ang nangyari noong nakaraang gabi. Naalala lang niya ang 3 tao na umabuso sa kanya. Ngunit hindi siya nakapaghintay ng investigasyon ng pulisya. Si Sean A ay binuli at pinaterrorize sa mga social media ng mga pinakamasasamang salita. Palaging sinasabi nila na siya ang may kasalanan. Dahil dito, si Sean A, na labis na apektado na ng mga psikolohikal na trauma, ay hindi na nakayanan ang mga pang-insulto ng lahat. Sa huli, nagdesisyon siyang wakasan ang kanyang buhay. Buti na lang at natuklasan ito ng kanyang ama at nailigtas niya ang anak. Hindi napigilan ng ama ang galit at siya mismo ay nakipagkita kay Injon, ang taong nag-imbita sa kanyang anak. Ngunit ang demonyo ay hindi humingi ng tawad at sinabi ng hayagan na bago nila ginawa iyon, nakuha nila ang pahintulot ni Sean A. Kaya't ito'y isang voluntaryong relasyon. Noong una, plano nilang maghanap ng lugar sa kahabaan ng kalsada. Ngunit dahil sa posibilidad na madiskubre sila ng iba anumang oras, nagtungo sila sa site ng konstruksyon upang tiyakin ang pagkakasunod-sunod ng kanilang mga kasuklam-suklam na ginawa. Naglaro din sila ng hulaan ng mga numero, tapos si Sean A ay inabuso nila ng papalit-palit. Bukod pa rito, ipinagmalaki ni Injun sa kanyang ama na, ang 2 kuya niya ang unang naglaro sa kanyang anak na babae sa iba't ibang posisyon, at pagkatapos ay siya na ang sumunod. Ngunit dahil lasing siya, hindi siya nakagawa ng anuman. Kahit na lasing si Sean A noong mga oras na yon, matindi pa rin ang kanyang paglaban, kaya't labis na pinagsisihan iyon ni Injun. Pinagsabihan siya ng kanyang ama at tinawag siyang baliw, ngunit ipinagmamalaki pa rin niyang sinabi, "Ikaw ang tunay na ama niya, kaya siguro hindi mo maiintindihan ang kaligayahan namin." Hindi na kinaya pa ng ama, kaya sa huli, binugbog niya ito. Ngunit dahil sa pagbugbog sa menor de edad, ipinasok ang ama sa kulungan. At ang mas nakakatawa pa ay, ang record ng pag-amin ni Injon ay itinuring ding peking ebidensya, dahil pinilit lang siya. Kaya hindi ito pwedeng maging ebidensya sa korte. Sa huli, ang kasong ito ay naipasa kay Yoon Seok, ang judge ng korte para sa mga kabataan. Nang makita niya ang buong pangalan at mga personal na dokumento ni Injon, ang buong katawan ni Yoon Seok ay biglang nanginginig. Hindi niya na kayang kontrolin ang kanyang emosyon. Sa huli, hindi niya na kayang magtiis at nawalan siya ng malay. Lumabas na siya pala ang ina na nawala ng anak 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng matinding paglilitis, naging determinado si Yoon Seok na maging isang judge sa juvenile court. Inialay niya ang kanyang buhay upang hatulan ang mga demonyo na nagtatago sa anyo ng tao. Sa wakas, natamo niya ang kanyang hangarin. Hindi niya madaling pinatawad ang may sala sa kasong iyon, 5 taon na ang nakalipas. Nang magising siya, agad siyang bumalik sa korte. Ayon sa testimonya ni Injon, siya pala ay sumusunod lamang sa utos ng 2 ibang tao. Unang-una, nais lang nilang imbitahan si Sean A na mag-inuman at wala silang balak gumawa ng masama. Bukod pa rito, noong gabing iyon, hindi siya nakisama sa ibang mga kasama sa pang-aabuso kay Sean A. Sinubukan pa niyang pigilan ang kanilang mga krimen, ngunit siya ay pinagsabihan ng mga insulto mula sa 2. Sa huli, naglakad-lakad siya sa buong construction site, naghihintay na lumabas ang 2.
Pagkatapos, inihayag ng korte na tanging ang DNA ng dalawang ibang tao ang natagpuan sa katawan ni Sean A. At tinanggap din nila ang kanilang mga kasalanan nang walang pag-aalinlangan dahil sila ay 14 na taong gulang na. So ilang araw ang lumipas, ang investigasyon at paghawak sa kaso ay isinagawa, kasunod ng kasong kriminal ng mga kabataan. Ngunit may mga pagdududa si Yoon Seok sa mga resulta ng paglilitis na ito. Nais niyang tahimik na imbestigahan ang katotohanan. Ngunit bigla na lamang dumating ang kanyang asawa na nakipaghiwalay sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Inisip ni Yoon Seok na tutulungan siya nito, ngunit hindi niya inaasahan na pag-uusapan nito ang batas at babantaan siya. Kaya't sinabi niyang dapat niyang iwasan ang pakikilahok sa kasong ito dahil may kaugnayan siya sa biktima ng lumang kaso. Tanong ni Yoon Seok nang walang pakialam, bakit ka ba nakikialam sa trabaho ko? Ano nang pakialam mo? Kung ang usapin ay umabot na sa ganitong punto, tugon ng asawa dahil ako ang ama niya. Sabi pa niya, nais mo bang maghiganti sa akin ngayon? Wala rin mangyayari sa paggawa mo niyan. Sa huli, ikaw din ang masasaktan. Ngunit matigas na sumagot si Yoon Seok, wala akong pakialam. Buksan mo lang ang mga mata mo at tingnan. Tiyak na haharapin ni Wang In-jun ang pinakamabigat na parusa. 3 araw ang lumipas at nagbukas na ang paglilitis, ngunit hindi tinawag ni Yoon Seok ang suspect. Ngunit tinawag niya si In-jun na palaging nagpapanggap na inosente na unang magtungo sa korte. Bukod sa inuulit ang kanyang naunang testimonya, sinabi ni In-jun na tinakot siya ng kanyang 2 nakatatandang kapatid, kaya tinulungan niya ang mga ito sa paggawa ng masama. Kahit hindi niya gustong gawin iyon, ipinakita rin ng abogado ang mga larawan ng mga pinsala sa katawan bilang ebidensya. Sinabi ng abogado na ang kasong ito ay nagmula sa hindi makatarungang relasyon ng kapangyarihan. Kilala niya sina Dong Jun at Kyung Soo sa labas ng paaralan. Madalas niyang kailangang bumili ng sigarilyo o alak para sa kanila at kapag nag-away siya, binubugbog siya. Ngunit matalim na napansin ni Yoon Seok ang kontradiksyon sa testimonya ni In-jun bago at pagkatapos ng pangyayari. Kung talagang natatakot siya sa 2 nakatatandang kapatid at sumusunod sa mga ito, bakit siya naglakas loob na magsalita upang pigilan ang 2 sa gabing iyon ng krimen? Nang marinig ito, natigilan si In-jun. Patuloy na tinanong ni Yoon Seok kung bakit siya naglakas loob na labagin sila sa pagkakataong iyon. Sa puntong iyon, tumayo ang abogado upang ipagtanggol siya at nagsabing natatakot na si In-jun sa mga banta at pag-atake ng mga nakatatandang kapatid. Ngunit bago pa ito matapos, nagsalita na si In-jun. Umiiyak siya at nagsabing, dahil hindi ko na kayang tanggapin. Lahat tayo ay tao, bakit tayo gagawa ng ganitong krimen? Kung iba siguro ang tao, baka nadaya ng kanyang inosenteng itsura. Ngunit alam na ni Yoon Seok ang walang kahihiyang mukha ng salarin. Binigyan ni Yoon Seok si In-jun ng huling pagkakataon na sabihin ang katotohanan o bibigyan siya ng matinding parusa, ngunit tumanggi pa rin itong aminin. Wala nang magawa si Yoon Seok kundi magtawag ng saksi upang humarap sa korte. Ang taong ito ay ang pulis na namamahala sa investigasyon ng kasong ito. Nagkita sila 3 araw na ang nakalipas. Noong mga panahong iyon, pinaghihinalaan ni Yoon Seok na may iba pang ebidensya maliban sa DNA ng salarin. Kaya't inabuso niya ang katahimikan ng hatingabi upang pumunta sa pinangyarihan ng krimen. Sa resulta, nakasalubong siya ng kontratista na pumupunta sa site tuwing gabi upang iparada ang sasakyan at sa parehong oras, nakatanggap ng isang video na nagre-record sa mga pangyayari noong gabing iyon, na naitala ng dashcam ng sasakyan ng lalaking ito. Naitala ng video ang buong grupo na nagsasalo-salo at pinainom si Sean A. Nang malasing si Sean A, nagtawanan at umuungol ang buong grupo na may paghamak at inihanda nila ang kanilang gagawing pang-aabuso. Malinaw na naitala ng dashcam, ang katotohanan ay 3 tao kasama na si In-jun. Pinalitan ni In-jun ang mga pagkakataong inaabuso si Sean A. Bukod dito, si In-jun mismo ay may mali siya at hindi pinilit gaya ng kanyang naunang testimonya. Ngayon, hindi na niya ito matatanggi. Nais pa rin ng mga abogado ng depensa na itanggi ito at sabihin, maaaring isang pagkakamali lang ang video na naitala ng dashcam. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbigay ang isa pang pulis ng mga dokumento upang patunayan ang pagiging tunay ng video. Ipinakita sa mga dokumento na ang video ay nakuha mula sa dashcam at walang bakas ng peking ebidensya. Sa huli, dahil sa pagbibigay ng maling testimonya, si In-jun ay itinuring na kasabwat at ililipat siya sa Juvenile Criminal Court para sa muling investigasyon at matatapos ang investigasyon sa loob ng 1 linggo at magsisimula na ang proseso ng pagpapataw ng parusa. Ngunit bago magsimula ang paglilitis, tumakbo si Judge Tae-ju ng mabilis at nakita niya ang mga bagong pahiwatig mula sa isa pang kaso. May isa pang tao na kasangkot sa grupong pang-aabuso at ang pangalan ng taong ito ay si Do-yeon. Hindi makapaniwala si Yoon Seok dahil ang taong ito na si Do-yeon ang isa pang demonyo na pumatay sa kanyang anak. Ngayon, ang 2 demonyo ay nagsanib puwersa sa paggawa ng krimen, kaya't gagamitin niya ang pagkakataong ito upang ayusin ang pagkakautang mula 5 taon na ang nakalipas at pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi inaasahan, isang babae ang dumating na mabilis na lumapit, tinaas ang kamay at sinampal siya sa mukha. Sinabi ng babae, binalaan kita, tiyak na mahahanap kita, hindi ka makakapagtago magpakailanman, at ito pala ang ex-mother-in-law ni Yoon Seok. Ipinapasa ng babae ang buong responsibilidad sa pagkamatay ng kanyang pamangkin kay Yoon Seok. Inakusahan siya ng babae na hindi nagpatuloy sa pagtatrabaho upang mag-alaga sa mga anak at sinabing siya ang sumira sa kanilang pamilya. Ang anak nito ay nahirapang maghanda para magpakasal sa ibang babae. Hindi inaasahan na muling dadating siya at patuloy na makikialam. Nakita ni Yoon Seok ang babaeng matigas ang ulo at sadyang nagpapagulo kaya't ayaw na niyang makipag-ugnayan dito. Tumalikod siya at umalis, ngunit ang kanyang biyanan ay patuloy na sumusunod at hindi siya tinantanan.
Umupo si Yoon-shok sa sulok, nakikinig sa mga pang-insulto, ang kanyang puso ay para bang hinihila. Matapos ang malupit na pagpanaw ng kanyang anak, hindi pa rin siya nakaligtas sa mga obsesyon, at ang kanyang bahay ay naging walang buhay. Bagamat napakaliit ng karayom, kayang tumagos nito sa puso ng tao, at ang dila ng bibig ay walang buto pero nakakasakit ng malalim. Ang sakit niya na tumagal ng 5 taon ay nagmula sa isang dahilan na parang biro lang. Higit pa, sa mata ng mga kabataang kriminal, ang kasong ito ay isang biro lamang sa kanilang mata. Nagdulot ng gulo ang biyenan sa korte, na naging sanhi ng pagkakalantad ng kaso mula 5 taon na ang nakalipas. Alam din ni Judge Joon-hee ang katotohanan, at sa isang pagkakataon, siya ang parehong judge na nag-acquit sa 2 demonyo 5 taon na ang nakalipas. Ngunit hanggang ngayon ay naniniwala pa rin siya na tama ang kanyang pasya noon. Sinabi rin niyang kung ipinasya ito sa ibang judge, pareho pa rin ang magiging resulta. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Yoon-shok na magtanong, sa huli, para kanino ba ang batas? Ang batas ba ay ginawa upang protektahan ang biktima o ang salarin? Kung noong nakaraan ay pinatawan ng tamang parusa ang 2 demonyo ni Joon-hee, hindi sana nangyari ang trahedyang ito. Hindi nila natutunan ang aral mula sa nakaraang kaso, ngunit naniwala sila ay inosente. Kapag nakita nilang puno ng butas ang batas, patuloy nilang sasaktan ang mga inosenteng tao. Nang marinig iyon, kumuyom si Joon-hee ng kanyang kamao. Alam niyang tama ang sinabi ni Yoon-shok, ngunit ayaw niyang aminin ang kanyang pagkakamali. Ginamit lang ng taong ito ang dahilan na may kaugnayan siya sa dugo sa biktima ng lumang kaso upang sabihing huwag makialam sa kasong ito, ngunit hindi titigil si Yoon-shok. Tinitigan ni Yoon-shok si Shonhae. Ngayon, para siyang nakatingin sa kanyang anak noong nakaraan. Hindi niya papayagang muling lumitaw ang lumang maling pa siya. Buti na lang at nakakita ng bagong pahiwatig si Judge Tae-ju. Sa isa pang kaso ng sexual assault, aksidenteng nakakalap siya ng impormasyon tungkol kay Do-yeon, ang biktima ay ngayon ay buntis, ayon sa kanyang testimonya. Binuo ni In-jeon at Do-yeon ang isang criminal gang, kinokontrol nila ang maraming kabataang babae na napapariwara, espesyalista sila sa paggawa ng extortion scams sa mga murang motel. Blackmail nila ang mga customer gamit ang krimen ng panlilinlang sa mga babae. Bawat beses na kumikita ng malaki ang mga kabataang lalaki sa gang, may mga batang babae na nabubulagan ng pera, kaya't kusang sumasali sa kanilang gang, ngunit sa huli, napagtanto nilang sila'y ginagamit lang bilang kasangkapan upang kumita ng pera ang mga masamang tao. Hindi sila binibigyan ng pera at banta pa ang buhay nila kapag nagtangkang tumakas sa kontrol nila. Kaya't galit sila sa loob, ngunit hindi nila kayang magsalita ng malakas. Tungkol naman sa batang babae, nakatakas siya matapos ang isang paghahanap. Nahuli si In-jeon. Matapos maunawaan ang sitwasyon, agad na kumilos si Yoon-shok. Patuloy siyang naghanap ng ilang mga batang babaeng kontrolado ng mga kriminal na gang at natuklasan ang mga ebidensya ng kanilang mas malupit na mga krimen. Sa nakaraan, maraming mga batang babae ang hindi nakatakas at nahuli ng mga halimaw na ito at pinalitan ng mga ito sa panggagahasa. Bukod dito, inirecord nila ang buong proseso ng pang-aabuso. Hindi lamang nila ginagamit ang mga video na yon upang pilitin ang mga batang babae na maging prostitute, kundi ipinagpapalit din nila ito ng illegal online kung kailan nila gusto. Mga hindi makatawang tao sila na wala ng natirang pagkatao. Mula sa mga salita ng mga batang babae, mabilis na natutunan ni Yoon-shok ang pinagmumulan ng krimen ni Do-yeon. Kaya't nang wala ng tao sa gabi, tahimik siyang pumasok, naglalayon na kunin ang lahat ng ebidensya ng mga krimen na itinago nila sa computer. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang tao sa likod niya. Bigla siyang tinanong kung sino siya. Pulis ba siya? Umiti siya ng maligaya. Biglang napagtanto ni Yoon-shok, siya pala si Do-yeon. Sa sandaling iyon, hindi na makatawa si Do-yeon. Nagulat siya, isinumpa siya at tinangka niyang saktan si Yoon-shok. Patuloy niyang kinadyot siya at pinagmumura. Galit na tinanong siya, alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga bagay na nasa computer? Dahan-dahang tumigil si Yoon-shok sa pagtatanong. Kung binigyan siya ng pagkakataon, sana ay nabuhay siya ng maayos. Isa sa kanila, sana ay namuhay ng mabuti bilang tao. Hindi na naintindihan ni Yoon-shok kung bakit siya nabuhay ng ganito kakasama. Ngunit kahit bumagsak si Yoon-shok, si Do-yeon ay patuloy pa rin na kumikilos na parang walang nangyari at sinabing, anong pakialam mo sa mga sinasabi mo? Sa huli, kumuha siya ng kutsilyo at tinagas siya diretsyo sa balikat ng walang takot. Inikot pa niya ang kutsilyo at tinanong, sino ka ba talaga? Habang papataga pa siya ng isa, kinuha ni Yoon-shok ang isang ladrilyo na nasa tabi at tinamaan si Do-yeon sa ulo. Habang nagsasalpukan, tumingin si Yoon-shok sa kabinet ng sapatos at napansin ang nawawalang sapatos ni Shonhae sa lugar ng pang-aabuso. Nalaman niyang si Do-yeon pala ay talagang kasabwat sa kolektibong pang-aabuso. Ang display cabinet ng mga sapatos ay sumasakop sa isang pader. Walang duda, bawat sapatos ay sumisimbolo sa isang batang babaeng hindi pinalad na maabuso. Sa puntong ito, lumapit din si Do-yeon at inamin na siya ay naroroon sa eksena. Nagmamalaki pa siya at hamon kay Yoon-shok na gawin ang gusto niyang gawin. Matapos malaman ang katotohanan, sa huli ay kumagat siya ng kanyang ngipin at tumakbo patungo sa kanya. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na patayin siya upang takpan ang mga ebidensya at si Yoon-shok ay nahirapan sa sakit. Sa pinakamatinding sandali, biglang narinig ang sirena ng pulis sa labas. Napag-alaman na nakipag-ugnayan si Yoon-shok sa criminal police na namamahala sa kasong ito mula pa sa simula. Nang makita ni Do-yeon na wala na siyang magagawa, nagmadali siyang umalis sa eksena, ngunit nahuli siya agad ng mga pulis at sabay-sabay na kinuha ang lahat ng ebidensya ng krimen. Tumanggi si Yoon-shok sa paggamot. Puno ng dugo ang buong katawan niya at bumalik sa korte. Nais niyang gamitin ang kanyang katawan upang baguhin ang pasya ni Judge Joon-hee.
Sinabi niya sa judge ang kanilang mga krimen. Inilahad niya ang lahat ng ginawa nilang pang-aabuso sa mga biktima at kung paano nila ginamit ang mga ito upang kumita ng pera. Nang makita siyang bumagsak sa sakit ni Judge John Hee, agad na sinabihan siyang umalis. Sinabi niyang pumunta siya sa ospital agad bago pa siya tumawag ng ambulansya. Ngunit tinitiis lamang ni Yoon Seok ang sakit at taimtim na tinawag ang judge. Si Judge John Hee, gaano man siya katigas, tiyak na naantig sa eksenang ito. Isang linggo ang lumipas, nagsimula na ang paglilitis. Ang masamang babaeng abogado ay patuloy na ipinagtanggol si Injon. Sinabi niya na kung walang DNA ni Injon sa katawan ni Sean A, magiging imposibleng patunayan na siya ang gumawa ng krimen. Inilabas niya ang peking sertipiko ng mabuting estudyante upang patunayan na si Injon ay isang masigasig na mag-aaral na matalino at laging tumutulong sa iba. Sinabi niyang si Injon ay tinakot lang. Kaya, nang matanggap niya ang investigasyon ng pulis, hindi niya ipinaliwanag ng detalyado kung ano ang nangyari. Kasabay nito, inilabas din ng babae na abogado ang mga larawan ng mga dating sugat ni Injon bilang ebidensya at ganoon din kay Doyon. Agad nilang inilipat ang lahat ng responsibilidad sa mga dalawang junior upang sila na lang ang magdala ng sisi sa kanilang pangalan. Kitang-kita na bago dumaan sa paglilitis, masusing pinag-aralan ng babae na abogado ang mga naunang paglilitis ng judge. Batay sa mabilis na paraan ng paglilitis ni Judge John Hee noon, malamang na ang kasong ito ay mapagbibigyan ng inosente tulad ng dati. Ngunit naalala ni John Hee ang sinabi ni Yoon Seok. Pinatugtog ni John Hee ang recording ng mga pag-amin ng dalawang natitirang junior. Sa katunayan, nagtagumpay si Taeju sa pagpapabagsak sa kanila upang ipagkanulo ang dalawang senior. Kung gagamitin ang lahat ng available na ebidensya upang magbigay ng hatol, malamang na ang dalawang junior na sina Kang-soo at Dong-joon ay matutukoy bilang mga salarin. At parehong maaaring mapatawan ng higit sa 10 taon na pagkakabilanggo sa isang nakatakdang panahon. Ngunit kung sina Kang-soo at Dong-joon ay tapat na magdedeklara ngayon, ituturing na ito bilang pagtubos at maaaring mabawasan ang kanilang sentensya. Nang marinig ito, si Kang-soo at Dong-joon ay matapat na nagdeklara ng lahat. Pinagtibay ni Dong-joon na lahat ng ginawa ay utos ni Doyon. Nagpatuloy naman si Kang-soo na nagsabi na kung hindi sila sumunod kay Doyon, bubugbugin sila. Sinabi niya na si Dong-joon ay inabuso din ni Doyon. Nang marinig ito ni Doyon sa loob ng korte, agad niyang ipinakita ang kanyang hindi pagkakasunduan. Nagsimulang magalit si Injon. Nakita nilang lumalala ang sitwasyon, kaya mabilis na tumayo ang babae na abogado at nag-object. Sinabi niya na ang mga salitang ito ay isang one-sided na pag-amin lamang at walang direktang ebidensya upang patunayan ang pagkakasala ni Injon. Ngunit hindi nila inasahan na ang dalawang junior ay tahimik na nag-iwan ng daan para sa kanilang sarili. Pagkatapos ng bawat misyon, tahimik nilang kinopya ang mga dokumento sa isang USB. Ipinakita ni Judge John Hee ang ebidensya ng krimen na ito sa korte. Dahil dito, hindi nakatanggi sina Doyon at Injon. Tinutok ni Doyon ang kanyang mata sa bawat larawan ng ebidensya. Naalala niya ang eksenang inabuso nila ang biktima. Pagkatapos ng pang-aabuso, nagtawanan sila at kumuha pa ng mga larawan bilang mga souvenir. Ngunit ang mga miyembro ng pamilya ng biktima, nang makita ang eksenang ito, tanging mga luha ng galit na lamang ang kanilang naipahayag. Sa kabila nito, hindi pa rin nagsisisi si Doyon. At si Injon naman ay natanto na malapit nang dumating ang kapahamakan. Kaya tuluyang gumuho ang kanyang depensang psikolohikal. Nakatayo siya sa harap ng korte at iginiit na lahat ng kanyang ginawa ay utos ni Doyon. Nang marinig ito ni Doyon, agad siyang nag-object. Nag-away ang dalawa ng malakas sa gitna ng paglilitis at sa huli ay gumamit ng lakas na hindi binigyan ng pagkakataon ang judge na magtanong. Nagkumpetensya silang magbintang sa isa't isa. Binugbog si Injon na puno ng dugo sa bibig, ngunit patuloy pa rin siyang nanlalait kay Doyon bilang isang walang pakundangang tao na tanging babae lamang ang iniisip at isang pervert pa na nangungulekta ng mga sapatos ng babae. Napatunayan nina Injon at Doyon ang kanilang sarili bilang mga salarin. Hindi na nagsalita pa si Judge John Hee sa kanila. Nais niyang hayaan si Sean A na tapusin ang paglilitis na ito. Sa katunayan, hindi nais ni Sean A na magpatotoo. Pakiramdam niya wala na siyang mukha upang mabuhay. Marami na siyang beses na naisip magpakamatay, ngunit pinayuhan siya ni Yoon Seok. Sinabi ni Yoon Seok na ang mga taong nararapat na makaramdam ng pinakamalaking kahihiyan sa mundong ito ay ang mga kriminal, kasama na sina Injon at Doyon, pati na rin ang mga basura na tao na mahilig magpalabas ng sarili online. Sila ang nararapat na mamatay. Ang pagkitil ng buhay ng biktima ay magpapalakas lang sa kalupitan at kasamaan ng mga taong iyon. Tanging kapag si Sean A mismo ay tumestigo sa korte, saka lamang siya magkakaroon ng lakas ng loob at tiwala na magpatuloy sa buhay. Kaya't matapang na nagsalita si Sean A sa korte. Tumatagilid siya at nagsabing, "Pakiusap, ibalik niyo ang buhay ko sa dati." Ang mga salitang iyon ay parang ginugol ang lahat ng lakas loob niya sa buong buhay. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Ang kanyang hikbi ay kumalat sa buong korte, na nagdulot sa lahat ng naroroon na mawalan ng hangin sa sakit. Tanging ang dalawang salarin ang hindi. Si Injon at Doyon ay pinal na nahatulan ng 20 taon pagkakakulong. Bagaman ang proseso ng kaso ay puno ng pagsubok at hirap, maaari pa rin itong ituring na isang kumpletong kinalabasan, ngunit ang sakit na kanilang iniwan ay hindi kailanman mawawala. Kailangang mabuhay ng biktima kasama ang sakit na ito hanggang sa pagtatapos ng kanyang buhay. Halimbawa, si Yoon Seok ay kailangang mabuhay tulad ng isang katawan na walang kaluluwa sa loob ng maraming taon. Kahit na ang pumatay sa kanyang anak ay naparusahan na, ang pananabik na nakabaon sa kanyang puso ay tuluyang sumabog sa pagkakataong iyon.
Habang tinitingnan ang bawat alaalang naiwan ng kanyang anak, siya ay sumigaw sa sakit. Pagkatapos makita ang huling larawan ng kanyang anak, dinala ni Yoon-seok ang lahat ng mga alaala sa memorial house. Sinunog niya ang lahat para sa kanyang anak sa langit. Dapat magpatuloy ang kanyang buhay. Matapos ang insidenteng ito, hindi na muling nagdalawang isip si Yoon-seok sa anumang bagay. Inilibing niya ang sarili sa paglilitis ng mga kabataang kriminal. Kinabukasan, tumanggap si Yoon-seok ng isang kaso ng pagputol ng katawan na ikinagulat ng buong bansa. Isang 13 taong gulang na batang lalaki ang nangakit sa isang 8 taong gulang na bata. Pumasok sila sa bahay. Pagkatapos ng brutal na pagpatay, binasag ang mga katawan at inihagis ang mga ito sa rooftop bandang hatingabi. Ngunit nakakagulat, pagkatapos gawin ang krimen, tumakbo siya sa presinto ng pulis at inamin, sinabing siya ang pumatay sa isang tao. Nang marinig ito ng mga pulis, labis silang nagulat. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang palakol na puno ng dugo. Sinabi niyang nag-isa lang siya sa paggawa ng krimen. Ayon sa kanyang deskripsyon, mabilis na natagpuan ng mga pulis ang biktima sa rooftop at agad na inaresto ang salarin. Ang kabataang ito na si Sung-woo ay nakatira sa parehong gusali ng 8 taong gulang na biktima. Bukod dito, hindi pa sila nagkikita dati at walang anumang galit sa isa't isa. Isang tipikal na kaso ng sadyang paggawa ng malupit na krimen, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kaso at nakatanggap ng atensyon mula sa publiko. Dahil hindi pa umaabot ng 14 na taong gulang si Sung-woo, ayon sa batas ng Korea tungkol sa proteksyon ng mga menor de edad, siya ay maliligtas sa criminal liability. Ang pinakamatagal na maaari niyang makuha ay pagpapadala sa isang re-education camp sa loob ng 2 taon. Agad nitong pinapalakas ang loob ng mga tao na magprotesta para sa pagpapatalsik ng batas ng proteksyon sa kabataan at dapat parusahan ang may sala, bigyan ng buhay para sa buhay. Bandang hatingabi, si Yoon-seok ay nakaupo at binabasa ang mga dokumento ni Sung-woo. Napansin niyang hindi nakatapos ng high school si Sung-woo. Pagpasok niya sa high school, may record siya ng paulit-ulit na pananakit ng tao. Lumaki siya sa isang pamilyang magulang lamang at may malalang schizoaffective disorder. Kinakailangan niyang uminom ng gamot upang manatiling gising at ito marahil ang dahilan kaya siya nakaligtas sa krimen. Tama nga ang hinala ni Yoon-seok. Ayon sa testimonya ni Sung-woo, bigla siyang nagka-relapse ng sakit. Nagpanik siya at dumaan ang isa pang bata upang manghiram ng telepono. Sinubukan ni Sung-woo na manatiling gising at ihatid ang bata pauwi. Ngunit dahil mahilig maglaro ang mga bata, nakakita ang batang iyon ng maraming laruan sa bahay, kaya tumagal siya sa bahay ni Sung-woo. Nais ng bata na makipaglaro kay Sung-woo. Nabahala si Sung-woo sa bata, kaya't hindi niya napigilan ang sarili at pinatay ito. Pumasok siya at hinawakan ang bata sa leeg at sinabi na makipaglaro ng taguan. Kung hindi kita mahahanap, kailangan mong magtago sa isang lugar. Kung lalabas ka ng mag-isa o kung ako'y makikita ka, papatayin kita. Nataranta ang bata kaya't nagtago siya sa ilalim ng kama. Ngunit sa huli, nahuli pa rin siya ni Sung-woo. Pagkatapos tumawa ng maligaya, nagsimula na siyang magpatuloy sa paggawa ng krimen. Nag-enjoy din siya sa pagsasalaysay ng lahat sa korte. Lumikha ito ng pagkasuklam at galit sa lahat dahil malinaw na alam niyang hindi siya sapat ang edad upang magkasala, hindi siya responsable sa krimen. Kaya't ang kanyang ugali ay labis na mapanghamon. Ang hitsura niya na walang takot o pagsisisi ay nagpasiklab ng galit sa lahat ng naroroon. Hanggang sa break na yon, dumating ang ina ni Sung-woo na tila walang pakialam. Hindi siya dumaan upang humingi ng tawad, ngunit agad niyang binanggit ang Juvenile Protection Law. Nanalangin siya sa korte na magpakita ng kabaitan. Galit na tinanong ni Yoon-seok na humingi muna siya ng tawad sa pamilya ng biktima bago magsalita ng iba. Pagkatapos noon, dumating din ang ina ng biktima sa korte. Nakita ni Yoon-seok ang matinding pagluha ng ina at ito ay nakapagpaantig sa kanya. Hindi niya napigilang magpatak ng luha. Wala namang ibang kahilingan ng ina kundi nais lamang na makatanggap ng tamang parusa ang may sala. Alam ng ina na hindi maaaring tumanggap ng mga regalo ang korte, kaya't nagluto siya ng mga paboritong pagkain ng kanyang anak upang ibigay kay Yoon-seok. Nang gabing iyon, kinuha ni Yoon-seok ang pagkain iyon at maingat na tinikman. Sa mga sandaling iyon, parang naging mas mabigat ang responsibilidad na nararamdaman niya. Nag-aral siya ng buong magdamag. Kinabukasan, muling dumaan si Sung-woo sa korte at sumagot sa mga tanong ng judge. Habang tumatagal ang mga sagot, lalong nagiging hindi magaan ang kanyang mga sagot, parang nais niyang makawala agad sa krimen. Kaya't ipinakita niya ang kanyang mga medical records upang patunayan na lumala ang kanyang schizoaffective disorder, isang mental na karamdaman na pinagsama sa pagiging wala pang 14 na taong gulang. Sigurado siyang mananalo siya. Ngunit nang makita ni Yoon-seok ang mga ito, umiti siya at tumingin kay Sung-woo sa mata at sinabi, hindi ba't hindi siya ang pumatay. Lumalabas na noong gabi, habang binabasa ni Yoon-seok ang mga dokumento, may natuklasan siyang kakaiba. Ang kanyang schizoaffective disorder ay may mga sintomas tulad ng auditory hallucinations at hallucinations. Ang karaniwang isipan ay hindi kayang magpatakbo ng ganitong mga komplikadong bagay mag-isa, pati na ang hindi kayang mag-concentrate ng kanyang mga kaisipan. Wala nang dapat pang banggitin na mga hakbang pagkatapos ng krimen, tulad ng paglilinis sa lugar ng krimen. Bukod pa rito, may kakayahan siyang alisin ang mga bakas ng maayos, isang bagay na hindi kayang gawin ng kahit na isang adult. Gayunpaman, hindi lamang siya kayang magputol at linisin ang lugar ng krimen, kundi pati na rin ang pagtanggal ng katawan. Ipinapakita nito na may ikatlong tao na kasangkot sa eksena at siya ang tunay na may sala sa kaso. Si Sung-woo, na wala pang 14 na taon, ay napaka-arogante. Tiyak na may kasunduan ng mas maaga. At sinadyang lumapit upang magpakita ng pagsisisi. Hindi ito simpleng haka-haka lamang ni Yoon-seok.
Nang suriin nila ang kamera sa elevator kung saan nangyari ang krimen, natuklasan nila ang mga bakas ng ikatlong tao. Isang estudyante na babae na si Iyon. Pagkarinig nito, nawala ang pasensya ni Sungwoo at sumigaw na hindi siya yon, wala siyang kinalaman sa insidente. Ngunit ang pagsabog ng temper ni Sungwoo ay lalo pang nagpapatibay na tama ang hinala ni Yunshok. Kinolekta ng korte ang kasaysayan ng tawag ng dalawa bilang ebidensya at nalaman nilang bago nangyari ang insidente, may malapit na ugnayan siya kay Iyon. Nakita ni Sungwoo ito at sinubukan niyang kunin muli ang larawan. Kahit na hindi siya nagsalita mula sa simula hanggang dulo, sa wakas ay naipaliwanag ang katotohanan. Inaresto si Sungwoo at dinala sa procuracy. Pagkatapos, sinabi ni Yunshok kay Taeju na pumunta sa istasyon ng pulis upang kunin ang kamera, at natuklasan na noong nagpunta si Sungwoo upang magpahayag ng pagsisisi, laging tumitingin siya sa isang direksyon. At ang tao na nakatayo sa harap ng mga pulis ay si Iyon. Para mahuli siya, nagpunta si Taeju upang makita ang kanyang dating kaklase, na alam niyang tuwing gabi ay pumupunta siya sa internet shop upang mag-overnight. Napansin ni Yunshok ang pagkakataon at nagdesisyon na magsimula ng aksyon ng gabing iyon, ngunit hindi inaasahan ay hinarang siya ng ina ni Sungwoo. May hitsura ng kalungkutan at humiling kay Yunshok na pakawalan ang kanyang anak, ngunit ang mga kahabag-habag na tao ay mayroon ding mga sandali ng galit, kung ang paminsang pakiusap o pagbabanta ay makakatulong upang takasan ng isang kriminal ang parusa. Walang silbi ang trabaho ni Yunshok. Hindi na niya nais pang magpaliwanag ng masyado, kaya't nagdesisyon siyang tapakan ang accelerator at umalis. Bilang pagbalik, nagpunta si Yunshok sa internet shop at natagpuan si Iyon. Kasabay nito, inilahad ni Iyon ang kanyang pagkakakilanlan at tumayo at maayos na nakipagtulungan. Ngunit nang umabot na sila sa isang kanto, bigla siyang tumalon at nagsimulang tumakbo ng buong lakas. Ngunit ngayon, ang pagtakas ay wala ng saysay. Pagkatapos ng isang matinding habulan, naharang si Iyon sa isang makitid na sulok. Tinitigan siya ni Yunshok ng walang ekspresyon at malamig na mga mata. Ang kanyang mga mata ay malinaw na nagpapakita ng matinding galit na magpapatigil sa kahit anong kabataang kriminal. Nag-drop out si Iyon noong ika-10 baitang. Ang kanyang mga magulang ay abala sa negosyo at ayaw mag-aksaya ng oras, kaya't gumasto sila ng malaking halaga upang kumuha ng abogado upang ipagtanggol si Iyon. Mula rito, makikita na ang likod ng isang kabataang naligaw ng landas ay kadalasang may mga magulang na hindi responsable. Sa harap ng matalim na pagtatanong ni Yunshok, nanatiling inosente ang mukha ni Iyon at tumangging magsalita dahil inutusan siya ng abogado na gamitin ang guardianship. Hanggang makita ni Iyon ang kasaysayan ng pag-uusap, nanatili siyang tahimik. Walang ibang opsyon si Yunshok kundi ipakita ang surveillance video malapit sa araw ng insidente. Tinatanong niya kung bakit naroroon si Iyon sa lugar ng krimen. Naguguluhan si Iyon at nakakuyom ang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay kumikilos mula kanan at kaliwa. Dahan-dahan niyang sinagot, sumakay lang ako ng elevator kasama si Sungwoo. Nagtanong siya ng inosente kung iyon ba ay isang krimen, bagamat tumanggi si Iyon na aminin ang kanyang kasalanan. Ang katotohanan ay naroon siya sa lugar ng krimen, kaya't ginamit ni Yunshok ang dahilan na si Iyon ay isang seryosong suspect sa kaso. Hiniling niyang ikulong si Iyon, ngunit mabilis na tumugon ang abogado ni Iyon ng isang kontrahakbang. Kinabukasan, kumuha siya ng isang public opinion navigator upang siraan ang korte. Naglabas din siya ng impormasyon na pinilit ni Judge Yunshok na ikulong ang isang menor de edad at binatikos siya dahil seryosong nilabag ang normal na proseso ng investigasyon. Higit pa rito, mayroon din siyang negatibong pananaw patungkol sa mga kabataang kriminal. Inisip nila na hindi karapat-dapat si Yunshok na maging judge sa mga kabataang krimen. Nang malaman ng punong judge ng juvenile court, labis siyang nagalit, ngunit hindi natakot si Yunshok. Mariin niyang tinutulan ito. Ang korte, ayon kay Yunshok, ay dapat ilantad ang katotohanan. Hindi ba't iyon ang tungkulin ng mga tagapagpatupad ng batas tulad nila? Kung ang juvenile delinquency pagkatapos ng pagiging adulto ay magdudulot ng mas matinding kasamaan at mas maraming pinsala, sino ang mananagot? Tiniyak ni Yunshok na kailangan nilang ipakita sa mga kabataang kriminal kung gaano kalupit ang batas. Kailangan nilang turuan ang mga kabataang kriminal na kung sila'y mananakit ng iba, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Kung ang mga magulang ay nakikiramay sa kanilang mga anak at nais silang protektahan, kailangan nilang makipagtulungan sa korte. Iniisip ni Yunshok na ito ang dahilan kung bakit siya nakatayo roon. Nagtanong pa siya sa punong judge. Tinanong niya kung anong mali ang nagawa niya kaya't siya ay nagalit at nagbasag ng mga bagay at itinaas ang kanyang boses sa kanya. Bilang tugon sa mga lehitimo at matalim na tanong ni Yunshok, hindi sumagot ang punong judge. Alam din niyang tama ang sinasabi ni Yunshok. Hindi lang niya nais na magdusa ang korte ng iskandalo at mawalan ng reputasyon na makakaapekto sa reputasyon ng Judicial Department. Ngunit ang hustisya ay nasa puso ng bawat isa. Ang kredibilidad ay hindi lang nakasalalay sa mga opinyon online, kundi pati na rin sa makatarungan at transparent na paghuhusga at paghusga. Sinabi ni Yunshok na hindi niya kailanman pagpapatawarin ng madali ang anumang kabataang kriminal. Tumawag siya kay Taeju upang bisitahin ang ina ni Sungwoo at ipaalam na may ikatlong tao sa lugar ng krimen noong panahon ng insidente. Kung mapapayuhan niya ang kanyang anak na kusang magtangkang sumuko, tiyak na magiging magaan ang parusa. Nang makita ang ina ni Sungwoo, nakilala niya si Iyon, bagamat hindi siya naniwala, nagpa siya siyang sumang-ayon dahil sa kanyang anak. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng paglilitis. Talaga nga namang lubusang nagbago si Sungwoo, tumayo siya sa harap ng korte. Sinabi ni Sungwoo na ang lahat ay dahil sa mga utos ni Iyon. Noong araw ng insidente, kinidnap ni Iyon ang bata at dinala ito sa isang bahay.
Ang pumatay sa biktima ay si Ion, siya lang ang nagbigay ng lugar upang maganap ang krimen. Higit pa rito, bago mangyari ang nakakalungkot na insidente, hindi niya alam. Kita mo, si Ion ang pumatay. Natakot si Sungwoo at hindi makapaniwala. Pinagsabihan niya siya na baliw siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon, ngunit sinabi ni Ion na pareho kaming mga kasabwat at pareho tayong mabubuhay. Nang marinig niya ang kanyang testimonya sa korte, hindi inaasahan ni Ion na ipagkanulo siya ni Sungwoo, ngunit ang abogado ay naghanda ng maaga para sa sitwasyon. Patuloy pa rin niyang pinanatili ang orihinal na pahayag. Sinabi ng abogado na si Ion ay may napakabigat na delusional disorder. Ang doktor na tumulong sa kanya ay dumaan pa sa korte upang magpatotoo. Kahit na isang maliit na pangyayari sa buhay ay maaaring magdulot ng relapse ng sakit. Hindi nila kayang kontrolin ang kanilang galit na emosyon, kaya't nasasaktan nila ang iba. Mahirap tukuyin ang motibo niya sa paggawa ng krimen. Kung si Ion ay nasa estado ng delusional disorder noong panahon ng krimen, wala nang paraan upang siya ay makondena. Gayunpaman, may isang napakahalagang tanong, ang delusional disorder syndrome ni Ion at ang schizoaffective disorder syndrome ni Sungwoo ay parehong may isang katangian. Ang ganap na hindi kayang magsagawa ng aksyon na pagputol at paglilinis ng katawan at paglilinis ng lugar ng krimen. Kung ganoon, sino ba ang gumawa ng mga bagay na yon? Sa sandaling iyon, biglang tinawag ni Ion ang pangalan ni Sungwoo at sinabi na si Sungwoo ang nag-utos sa kanya. Nakatayo siya sa labas ng banyo at tinuruan siya kung paano putulin ang katawan ng biktima. Tinuruan siyang ilagay ang mga bahagi ng katawan sa isang garbage bag at ilibing ang katawan. Umakyat siya sa water tank sa rooftop at itinapon ang body bag. Si Sungwoo ang nagbanta sa kanya na gawin yon. Narinig ito ni Sungwoo at sumigaw at sinabi na si Ion ang gumawa noon. Noong mga panahong iyon, sinabi niyang hindi siya mahuhuli sa surveillance camera. Siya ay nagsisinungaling. Lahat ng nangyari ay dulot ng kanyang sarili. Wala naman siyang sinabi na mali, ngunit patuloy pa ring humihikbi si Ion at sinabing siya ang naggabay kay Sungwoo sa labas ng banyo. Ngunit sinabi ni Sungwoo na siya ang nagtanong kay Ion upang gawin ito. Naisa na niyang magsabi ng totoo, ngunit hindi pinakinggan ni Ion. Hindi tinanggap ni Ion ang mga sinabi ni Sungwoo. Sinabi ni Sungwoo na siya ang pumili ng palakol. Matapos patayin ng bata, patuloy pa siyang nagsaya. Ang dalawa ay patuloy na nagbabatuhan ng sisi, walang gustong umatras. Sa puntong ito, sumigaw ang ina ng biktima na tumahimik silang dalawa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit. Ipinagmamakaawa niya ang dalawa na huminto sa pagsasalita. Hindi mahalaga kung delusional persecutory syndrome o schizoaffective disorder, hindi na yon alintana sa mga magulang ng biktima. Ang tanging alam niya ay naakit ang kanyang anak sa bahay ng isang estranghero, at sa huli ay namatay siya sa sakit at kawalan ng pag-asa, nang walang ina sa kanyang tabi. Pag-iisip lang nito, hindi na napigilan ng ina ang sakit na nararamdaman niya. Agad niyang ipinag-utos sa mga judge at punong judge na huwag hayaang mangyari ulit ang ganitong kalungkutang insidente. Dapat nilang parusahan ng mabigat ang mga nagkasala. Lahat sa loob ng korte ay biglang tumahimik. Tanging ang mga hinaing ng ina ang maririnig. Inanunsyo ng punong judge ang pansamantalang pahinga. Pagkatapos makipagpulong sa kanyang mga kasamahan, nagpasya pa rin ang punong judge na sundin ang opinyon ni Yunshok. Ipinataw kay Ion ang parusang 20 taon sa bilangguan, at si Sungwoo ay ipapadala sa isang youth re-education camp ng 2 taon. Pagkarinig nito, sumigaw si Ion at hindi tinanggap ang hatol. Paano siya makukulong ng 20 taon? Nagalit si Ion, isinumpa ang lahat, at nagdulot ng kaguluhan sa korte, habang yumuko si Sungwoo na may mukha ng pagsisisi. Alam ng lahat na ang mga kabataang tulad ni Ion ay hindi matitinag. Kahit na ikulong siya ng 20 taon, pagkatapos mailabas sa kulungan, malamang ay magpapatuloy siyang maging salot ng lipunan. Ito rin ay isang hindi maiwasang aspeto ng batas, ngunit at least na ipakita ng korte ang likas nitong bisa. Kung sana ay tinuruan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng maayos, hindi sana nangyari ang nakakalungkot na mga trahedyang ito. Ngunit sa pamamagitan ng pagtingin sa katotohanan na hanggang sa araw ng paglilitis, hindi pa rin dumating ang mga magulang ni Ion, makikita mo kung anong klaseng tao ang mga magulang niya. Kung hindi nagtangkang magturo ang mga magulang, hindi magbabago ang mga anak. Balik tayo sa panahon bago ang insidente. Si Ion ay nakaupo mag-isa nang biglang lumapit ang isang batang lalaki at tinapik siya sa balikat at nagtanong kung maaari niyang hiramin ang kanyang telepono. Ang batang lalaki ay nais tawagan ang kanyang ina. Nang marinig ni Ion ang batang lalaki na tinatawag ang kanyang ina, agad nagbago ang mukha ni Ion. Maaaring may hindi pangkaraniwang relasyon sa pagitan ni Ion at ng kanyang ina. Baka, mula pa lang noon, isang masamang pag-isip ang pumasok sa isip ni Ion. Pagkatapos ng paglilitis, lumapit si ina ni Sungwoo kay Judge Taiju at sinabi na malinaw niyang ipinangako ang isang magaan na paglilitis, kaya't kailangan niyang palayain agad ang kanyang anak. Nang makita ni Yunshok ang hindi pagkakasundo ng ina, hindi siya nakatiis at nagsalita na ang parusa kay Sungwoo ay mabigat na. Kung hindi siya kontento, maaari siyang mag-apela. Pagkarinig nito, tumalikod ang ina ni Sungwoo na puno ng takot at sinabi ni Yunshok sa kanya na may kasabihang gut-wrenching pain na tumutukoy sa sakit na nararamdaman ng isang magulang kapag nawalan ng anak. Na hindi naiba sa sakit na dulot ng pagkabasag ng atay o bituka. Kung ano man ang ginawa ng ina para sa kanya noong 9 na taon si Sungwoo. Ang biktima sa kasong ito ay 9 na taon lamang. Ang batang iyon nawala ng anak magpakailanman. Lahat ay dulot ng anak niya. Ang mga salita ni Yunshok ay labis na ikinagulat ng ina ni Sungwoo. Hindi siya nakatulog ng buong gabi nang makita niyang may mga bakas ng dugo sa sahig sa kanilang bahay. Doon niya naramdaman ang sakit. Ang krimen na nagawa ay hindi na mabubura pa.
Ngayon, nagsisisi siya, ngunit huli na. Ang kasong pagpatay na ikinagulat ng buong bansa, bagamat natapos dito, hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Talaga bang nagsisisi na ang mga kabataang delinquent na ito? Magpapatuloy ba silang gumawa ng krimen habang nasa re-education period? Walang makakapagarantiya nito. Kinabukasan, biglang nakatanggap ang korte ng isang tawag na nagsusumbong hinggil sa Youth Reformatory Camp na ang direktor ay pinaghihinalaang nagtatago ng mga pondo at inaabuso ang mga bata. Pagkarinig nito, agad na nagtungo sina Yunshok at Taiju upang imbestigahan ito. Isa-isa nilang tinanong ang mga batang babae. Ang mga resulta ay ikinagulat ng dalawa, bawat isa sa kanila ay nakaranas ng iba't ibang antas ng pang-aabuso. Halimbawa, tuwing kakain sila, ang direktor ay pinapakain sila ng mga lumang kanin at niluluto ng bagong kanin para sa anak niyang babae. Kapag may nagbigay ng opinyon at tumangging kumain, kukunin ng direktor ang kanilang mangkok at itatapon sa sahig, at sinabing, wala nga kayong kanin sa bahay, tapos magmamagaling kayo. Pagkatapos nito, hindi na nila pinakain pa. Kinailangan nilang magbaba ng ulo at humingi ng tawad sa babae, at nangako na magsalita ng magalang. Ipinagpapakumbaba nilang hiningi na pakainin sila, ngunit tinanong sila ng direktor, busog na ba kayo? Kung busog na, umakyat na kayo sa kwarto nyo. Patuloy na umiiyak ang bata, inamin ang kanyang pagkakamali, ngunit nilait siya ng babae. Ang babae ay sumigaw sa kanya na huwag umiyak dahil magdudulot lang sila ng mala sa kanya. Kung umiyak pa siya, hindi siya papatawarin ng direktor. Agad na pinapunta ng direktor ang batang babae sa taas. Hindi lang iyon, pinipilit pa nilang magtrabaho sa mga bahay ng mga tao sa lugar upang kumita ng ekstrang pera. Kung magtangkang lumaban, sila'y papaluin. May isang batang babae na nabali ang mga buto at kailangang dalhin sa ospital, at ngayon ay nakahiga pa sa hospital bed. Bagamat ang mga kabataang kriminal na ito ay dinala dito para sa re-education, sobra na ito. Agad na iniimbestigahan ni Yunshok at Taiju ang mga aklat ng reformatory ng magdamag at mabilis nilang nahanap ang ebidensya ng pagnanakaw ng direktor ng pondo. Kinabukasan, tinawagan nila siya upang magbigay ng pahayag. Ngunit hindi nila inaasahan na nagsabi siya ng kwento na kabaligtaran ng testimonya ng mga kabataang kriminal. Nagsabi siya na matagal na siyang nagmamalasakit sa mga batang ito. Ngunit hindi kontento ang mga batang babae, patuloy na humihiling na makapagyosi habang kumakain ng kanin. Nang tanggihan ng direktor ang matigas na hiling na ito, agad nilang isinumpa siya at binasag ang mga pinggan sa mesa. Tinanong sila ng direktor kung anong gagawin nila. Hindi ba nila alam kung paano magpasalamat sa pagkain? Kaya't isang batang mapanlait ang nagsabi na sasabihin niyang ganitong klaseng batang babae sila sa bahay na hindi man lang kumakain. Ngayon ay nagmamagaling na sa sopas, ha? Sinabi ng babae na huwag silang tumingin sa kanya ng ganun. May hangganan ang kanyang pasensya. Kaya't sinabi ng batang babae na hindi na siya kakain, tumayo, tinadyakan ng upuan, at umalis. Pinagsabihan siya ng babae na huminto sa pagkain. Wala siyang karapatang kumain. Noong mga panahong iyon, tumayo ang anak ng direktor na si Sean A. at nagsabi na sobrang aga pa para gawin ang mga iyon. Anong ginagawa nila? Ininuso ng mga batang babae ang mga salitang sinabi ni Sean A. at sabay-sabay na tumawa ng malakas. Hindi naglakas loob ang direktor na gawin ang kahit anong hakbang laban sa kanila. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi manahimik, naglilinis ng mga kalat sa sahig, at kailangang magsagawa ng mga gawain bahay para sa mga tao sa lugar. May dahilan naman kung bakit. Nang unang itayo ang Juvenile Crime Re-Education Camp na ito, mariing tinutulan ito ng mga tao sa paligid. Naniniwala ang lahat na ang mga kabataang nagkasala ay hindi dapat magpakita sa lugar na tinutuluyan nila. Kaya, upang mapagaan ang relasyon sa mga tao sa baryo, ang direktor mismo ang nagdala sa kanila sa mga bahay ng tao upang tumulong sa gawaing bahay. Bukod dito, nag-organisa pa sila ng mga kolektibong aktibidad na may layuning baguhin ang mga pagkiling sa mga tao. Ngunit mahirap baguhin ang kalikasan ng tao. Patuloy nilang inaapi ang mga nagpakita ng pagsisisi at naghangad na magbago, kahit pa ang mga ito'y nilalait na parang binabali ang mga buto ng tao. Upang tiyakin kung totoo ang mga testimonya ng direktor, tinawag ni Yunshok ang ibang mga batang babae sa opisina at agad na tumawag sa ospital. Sa huli, luminaw ang katotohanan. Talaga nga, hindi pwedeng pagaanin ang kasamaan sa pamamagitan ng pagiging tapat. Para sa mga kabataang kriminal na ganito, kailangan silang parusahan ng matindi upang matakot sa batas mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Pumunta si Yunshok sa ospital upang bisitahin ang nasugatang batang babae, at dito nalaman niyang ang direktor ay nagnakaw ng pondo para sa sponsorship, hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi upang bayaran ang mga bayarin sa ospital. Sobrang naiinis si Yunshok sa kanyang pagiging sobrang optimista tungkol sa mga kabataang kriminal, dahil kung ang bagay na ito ay mailantad sa publiko, muling mapaparusahan sila ng batas. Kaya, tahimik na kinuha ng direktor ang mga pondo ng publiko. Sinabi nito na pagkatapos niyang lumabas sa ospital, magsisikap siya upang mabayaran ang perang iyon. Nakiusap siya kay Yunshok na huwag isara ang reformatory dahil tunay niyang itinuturing na bahay ang lugar na iyon. Itinuturing din niyang ina ang direktor dahil nang dumating siya sa reformatory camp, doon lang niya naranasan kung paano mahalin. May isang batang babae na kumuha ng pagkain at inilagay ito sa kanyang mangkok. Sinabi niya sa sarili na pagkatapos ng renovation period, kailangan niyang mabuhay ng mabuti. Nagtakda siya ng bagong layunin sa kanyang buhay. Nais niyang magpasalamat sa direktor. Nang matutunan ni Yunshok na mali ang pagkakaintindi niya sa direktor, agad siyang nagmaneho patungong reformatory ng gabing iyon, ngunit tanging kalat lang ang nakita niya. Parang may nangyaring away dito. Bukod pa rito, hindi alam ang kinaroroonan ng mga kabataang kriminal at ng direktor.
Tanging si Sean A na lang ang natira roon. Agad tinanong ni Yunshok ang batang babae kung ano ang nangyari. Sinabi ni Sean A na kinuha ang kanyang ina ng ambulansya. Hindi makapaniwala si Yunshok nang marinig ito. Nang matutunan niyang malapit nang magsara ang reformatory, biglang naging sobrang emosyonal ang direktor at nawalan ng malay. Dahil dito, labis ang pagkaagit ni Sean A. Inisip niya na nasaktan ang kanyang ina ng mga kabataang kriminal. Pati na rin inisip niyang dahil sa kanila, hindi niya nakikita ang kanyang ama. Sinabi ng kanyang ina na ang kanyang ama ay ipinadala sa ibang bansa para magtrabaho at hindi makakabalik. Ngunit lahat ng iyon ay kasinungalingan dahil matagal nang nagdiborsyo ang kanyang mga magulang. Dahil lang sa lugar na ito, hindi pinapayagan ng kanyang ina na magbitiw. Dahil sa re-education center na ito, lahat ng ito ay sanhi ng mga masasamang batang babae. Sa mga susunod na araw, nagkaroon ng matinding pananakit ng tiyan ang kanyang nakababatang kapatid na babae at dinala pa sa ospital. Ngunit sa huli, hindi pa rin pumunta ang kanyang ina upang sunduin siya dahil mas mahalaga pa sa kanya ang pakainin ang mga spoiled na batang babae kaysa sa sariling anak niyang nakahiga sa ospital. Bawat pagkakataon, itinuturing niyang mas mahalaga ang iba kaysa sa sarili niyang anak. Ngayon, nalaman ni Yunshok na ang tawag na nagsumbong ay hindi galing sa mga kabataang kriminal, kundi kay Sean A dahil sa kanyang ina, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang isara ang reformatory. Buti na lang, wala nang kailangang ipag-alala ang direktor. Ngunit, ang grupo ng mga kabataang kriminal ay sinamantala ang pagkakataon upang magsama-sama at tumakas. Nang hindi na sila nakatali, ang mga buto ng kasamaan na nakatago sa kanilang mga puso ay malapit ng sumabog. Agad na nagtakbuhan ang lahat patungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis upang magsumbong ng krimen at naghiwa-hiwalay upang hanapin ang kinaroroonan nila. Sa puntong ito, isang batang babae ang biglang nagmagandang loob na makipag-ugnayan sa kanila. Natuklasan nila na siya ay isa sa mga kabataang kriminal na kusang tumakas. Sinabi niya na isang batang babae na ang pangalan ay Yuri ang nagpuwersa sa lahat ng ibang batang babae na magtrabaho bilang mga prostitute sa isang motel upang kumita ng pera. Hindi natapos ang tawag. Bigla na lang lumitaw si Sean A at nahuli siya. Pagkarinig nito, agad kumilos ang grupo ni Yunshok. Ngunit sa mga panahong iyon, ang batang babae ay nakakulong na sa kwarto. Si Sean A ay nakatayo pa sa ibaba, nanonood. Ang batang babae ay nagnanais na gamitin ang pagkakataong ito upang tumakas. Hindi inaasahan, sa mga sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa kwarto nang walang salita. Agad niyang ginamit ang isang kadena upang ikandado ang pinto. Tinanong siya ng batang babae kung anong ginagawa niya at bakit niya ikinandado ang pinto. Humarap ang lalaki at kalmado niyang sinabi na masyadong maraming tao ngayon na kumukuha ng pera at tumatakas. Kaya't kailangan niyang mag-ingat. Habang ginagamit ng lalaki ang oras para maligo, mabilis na binuksan ng batang babae ang backpack nito upang maghanap ng susi. Hindi inaasahan, natakot siya ng labis at halos magsigaw. Dahil sa loob ng kanyang backpack, tanging mga gamit lang niya ang naroon at wala nang ibang gamit. Wala ni isang sentimo sa kanyang wallet. Kaya't kailangan niyang subukang buksan ang cellphone ng lalaki upang makapag-ulat sa pulis. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumigil ang tunog ng umaagos na tubig. Inatake siya ng lalaki. Akala ng lalaki na nagpaplano siyang lokohin siya, kaya patuloy siyang binugbog, pinagsabihan siya na tinangka niyang lokohin siya para sa pera. Ngunit sa kabutihang palad, dinala ni Yunshok ang mga pulis dito upang magsagawa ng paghahanap. Inisa-isa nila ang bawat silid at sa isang kwarto, nabasag ng batang babae ang isang bote ng alak. Banta niya sa lalaki na kung magtatangkang lumapit pa siya, agad niyang tatapusin ang sarili niyang buhay. At pagkatapos, siya ay papasok sa bilangguan. Akala ng lalaki ay nagpaplano siyang lokohin siya. Sinabi pa niya na basta itusok na lang ang bote sa sarili. Sa puntong iyon, may narinig silang boses mula sa labas ng pinto. Dumating na ang mga pulis para magsiyasat. Makipagtulungan sa mga pulis. Agad na sumigaw ng tulong ang batang babae. Nang makita ng lalaki na malapit nang mabunyag ang kanyang mga masasamang gawain, gusto niyang patayin ang batang babae. Sa kritikal na sandaling iyon, narinig ng mga pulis mula sa labas ang mga kakaibang tunog mula sa loob ng kwarto. Kaya't mabilis nilang binangga ang pinto at pumasok. Sinubukan ng lalaki na tumalon mula sa bintana upang tumakas, ngunit agad siyang inaresto ng mga pulis. Sa huli, nahanap ang lahat ng ibang mga batang babae at dinala sila. Ngunit si Yuri ay hindi makita. Matapos tanungin ang mga batang babae, nalaman ng mga pulis na si Yuri ay may malalim na nararamdaman para sa kanyang ina. Kaya noong gabing iyon, nang kausapin si Yuri, nagsinungaling siya na ang kanyang ina ay malubhang may sakit. Kaya't si Yunshok at ang direktor ay nagtungo sa tahanan ng ina ni Yuri. Talaga nga, mabilis nilang natagpuan si Yuri na nakaupo sa mga hagdang-hagdang bato. Ang mukha nito ay puno ng dugo at hindi ito mukhang maayos. Kagabi, talagang pumunta siya dito upang hanapin ang superintendent. Ngunit hindi siya talaga malubhang may sakit at nakatagpo siya ng bagong kasiyahan. Bukod pa rito, labis na disgusted ang direktor kay Yuri kahit na siya ay sariling anak nito. Sa mga sandaling iyon, may narinig na boses. Isang lalaki ang tumawag mula sa loob ng bahay at tinanong, "Sino yan, honey?" Agad na sumagot ang ina ni Yuri na wala lang yon. Siguro isang walang kwentang bata na hindi sinasadyang pinindot ang doorbell at saka mabilis na isinara ang pinto sa harapan ni Yuri. Dahil kailangan niyang mabuhay sa isang pamilyang nagdiborsyo ang mga magulang niya noong bata pa siya at iniwan siya ng ina niya noong bata pa siya. Si Yuri ay labis na kulang sa pagmamahal. Hinahangaan niya ang mga batang lumaki na nakapaloob sa proteksyon ng mga magulang. Ang ugali ng kanyang ina ay hindi na niya kayang tiisin.
Mula sa pagmamahal hanggang sa puot, agad siyang tumakbo pabalik at nagmamadaling kumatok sa pinto. Binangga niya ang pinto at sumisigaw. Isang lalaki ang nagbukas ng pinto at tinanong siya kung sino siya. Agad na gustong sumugod ni Yuri papasok sa bahay, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Pinagsabihan siya na mabaliw na siya. Pinanood lang ng ina niya ang kanyang anak na binugbog ng kanyang kasintahan nang hindi nagsasalita at hindi pinansin. Ang mga batang madalas nasasaktan, madalas ay nagiging sanhi ng pagpaparusa sa sarili. Higit pa rito, madali nilang magagampanan ang paggawa ng krimen o magpapalipas sa mga gangster sa lipunan at sa huli ay magiging ganap na kriminal. Sa totoo lang, mula sa simula, alam nilang mali ang kanilang mga ginagawa, ngunit sinadyang gumawa pa rin ng krimen dahil nais nilang ang sakit ng pagpaparusa sa kanilang sarili ay makakasakit din sa kanilang mga kamag-anak. Sa totoo lang, ang layunin ng ibang mga batang babae at ni Yuri ay napakasimple. Gusto lang nilang makuha ang atensyon ng mga matatanda, gusto nilang ipaalam sa kanila ang kanilang sakit. Pinakamahalaga sa lahat, umaasa silang hindi sila pababayaan ng mga matatanda. Ngunit ang mga resulta ay hindi ayon sa inaasahan. Sa totoo lang, ang karamihan sa mga kriminal na pag-ugali ay nagmumula sa mga kalagayan sa pamilya. Ang mga hukuman o reformatoryo ay mayroong suportang epekto lamang. Ang pinakamalaking sanhi ng krimen sa kabataan ay ang kakulangan sa pagmamahal. Ang problemang ito ay hindi na matutugunan. Umaasa si Yunshok na matututo ang direktor mula sa insidenteng ito. Huwag maghintay hanggang ang iyong anak ay maging isang kabataang kriminal bago magsisi. Ang direktor ay unti-unting bumuti at bumalik na kasama ang kanyang anak. Tinawag niya ang pangalan ng anak at saka nilapitan at niyakap siya, umiti ng masaya, ngunit sinabi pa rin, bakit ko pa dapat buhatin ka? Ang nanay mo ang bigat. Kaya't nagkaintindihan na ang relasyon ng ina at anak. Unti-unting naging mas matibay ang ugnayan ng mag-ina. At sa bahagi ng juvenile court, matapos ang isang talakayan sa break, nagpasya silang ipagpatuloy ang operasyon ng reformatoryo. Ang insidente ng pambubuli at ang kaso ni Yuri ay hindi maaaring baliwalain. Kinabukasan, pinagsama-sama ang mga kabataang kriminal upang marinig ang hatol. Bawat isa sa kanila ay ipapadala sa mga re-education camp para sa mga bata. Mas mahigpit ang patakaran sa pagtanggap ng re-education sa mga kabataan. At sa pagkakataong ito, kailangan ding tanggapin ng mga magulang ang re-education kasama nila. Lalo na ang mga magulang ni Yuri. Ang mga tagapag-alaga ay yumuko ang ulo. Sila ay nagsama-sama at naupo sa likod na mukhang labis na nahihiya. Ngunit sa huli, nakaramdam sila ng kahihiyan para sa kanilang mga anak o kaya'y nahihiya dahil hindi nila ito naituro ng tama. Kaya't nagpasya na ang hatol. At sa mga sandaling iyon, tinawag ng punong judge ng korte ang punong judge ng Departamento ng Juvenile Justice sa kanyang opisina. Napag-alaman na kamakailan lang ay nagkaroon ng leak ng mga tanong sa pagsusulit sa isang high school. At higit pa rito, ang mga estudyante ng paaralang ito ay mga anak ng mga elitistang pamilya. Kabilang sa mga batang ito ay mga anak ng malalaking politikal na personalidad. Isa itong napakahirap na kaso sa kolektibong sukat na nagdesisyon ang punong judge na ibigay ang buong otoridad sa paghawak ng kaso kay Judge Kang. Tinanggap niya rin na pagkatapos ng kasong ito, magre-resign siya upang makilahok sa politika. Palagi niyang pinapangarap na baguhin ang batas na ipinatutupad sa mga kabataang kriminal na tanging isang miyembro ng parlamento lamang ang makakagawa. At ang kasong ito ay magiging huling kaso na niya. Labis na kumpiyansa ang punong judge. Hindi inaasahan, pagkakalabas pa lang niya ng pinto, tumanggap siya ng tawag mula sa mga pulis. Ang anak niya ay sobrang natakot na hindi daw siya makabukas ng pinto. Napag-alaman na ang anak niya ay kasali rin sa kaso. Matapos pag-isipan ng ipinangako niyang pangako sa punong judge, labis na galit si Judge Kang at bumalik siya sa bahay. Mabuti na lang at hindi dumating ang mga pulis dahil sa leak, kundi dumating sila upang imbestigahan ang isang aksidente sa kalsada na nangyari kamakailan. Galit na galit si Judge Kang at binagsak at winasak ang mga bagay. Malinaw na ipinagbabawal na niyang makialam ang mag-ina sa kasong ito. Kinumpirma ng ina na isang beses lang nakialam ang anak at hindi na muli. At higit pa rito, marami pang tao ang kasali. Tanging ang prinsipal ang nakakaalam ng listahan. Kaya't kung maraming tao ang gumagawa ng parehong kasalanan, hindi ito magiging problema. Ngunit ngayon, ang buong lipunan ay nakatuon ang mga mata sa insidenteng ito. Alam ni Judge Kang na hindi ganun kadali ang usapin. Kung ito ay mabubunyag, tapos na ang hinaharap ng kanyang anak at ang kanyang karera. Galit na tinanong ni Judge Kang ang kanyang anak kung bakit, nang ipagbawal niya ito sa kanya at sinabihan siyang delikado, ay hindi pa rin siya sumunod. Wala na siyang magawa at tila nagbigay na ng pag-asa. Walang paraan para maisalba ang kasong ito. At ang ina ngayon ay napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon. Nagsimula siyang sumigaw sa sakit dahil nasira na ang hinaharap ng kanyang asawa at anak. Kinabukasan, lumabas ang iskandalo sa balita at inanunsyo rin ang partisipasyon ni Judge Kang. Ngunit ang anak na si Sinyu ay hindi nais na ikahiya ang kanyang ama. Kaya tumakbo siya papunta sa presinto upang magpasurrender. Hating gabi, pagkatapos kumain si Judge Kang kasama ang isang konsehal, tumanggap siya ng tawag mula sa pulisya. Napag-alaman na habang tumatawid si Sinyu sa kalsada, nagkaroon siya ng aksidente at malubhang nasugatan. Kasalukuyan siyang nasa emergency room, tinitingnan ang kanyang anak na nakakumatos at ang kanyang asawa na umiiyak sa tabi niya. Labis na walang laman si Judge Kang. Bigla niyang naalala na pinagsabihan niya ang anak na magpakamatay na lang at huwag idamay ang iba. Sinabi ng kanyang asawa na ito ay lahat ng kanyang kasalanan. Noong nakaraan, laging ikino-compare ni Judge Kang si Sinyu sa pangalawa niyang anak. Pinagsasabihan siya na bobo siya.
Anak siya ng judge, ngunit laging panghuli sa lahat ng mga estudyante. Dahil dito, labis siyang nahiya. Kaya't si Sinyu ay sobrang pressured dahil gusto niyang makilala siya ng kanyang ama. Nag-aral siya ng mabuti araw-araw. Ngunit hindi rin tumaas ang mga grado niya. Noong panahon na yon, alam ng paaralan na siya ay anak ng isang judge. Kaya't voluntaryo nila siyang inimbitahan upang makialam sa iskandalo. Dito nagsimula ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ngunit mula noong insidenteng yon, labis na nahihiya si Sinyu. Kaya tumigil na siya sa pakikialam pa. Sa huli, mabuti siyang anak. Hindi ito naintindihan ni Judge Kang noon. Ngunit sa wakas, napagtanto niyang mali ang mga ginawa niyang hakbang. Pagkatapos noon, nagpunta siya sa kongresista at nais mag-withdraw sa eleksyon. Ngunit tinanggihan siya ng kabilang partido. Dahil para sa mga politiko sa South Korea, ang isang insidenteng katulad ng nangyaring ito ay karaniwan lamang at itinuturing na maliit na bagay. Kung hindi siya tatakbo sa halalan, siguradong susundan siya ng mga media. Hiniling ng kongresista na mabilis na resolbahin ang kaso. Kaya't lihim na nagpunta si Judge Kang upang makipagkita sa taong namamahala sa kaso. Sinabi niya sa taong ito na bukas sa korte ay maaari niyang itanggi ito. Sa simula, hindi naintindihan ng taong namamahala kung anong nangyayari. Ngunit sa araw ng hatol, nang makita niya si Judge Kang bilang judge, naintindihan niya na hindi lang ang mga estudyante at ang paaralan ang itinatanggi ang kanilang mga kasalanan. Pati na ang mga magulang ay iniisip na ang pagdapasa sa exam ay isang normal na bagay lamang. Isang magulang ang tumayo at ipinaliwanag na noon, upang makapasa sa Seoul University, kailangan lang mag-aral ng mabuti. Ngunit ngayon, kung ang isang bata ay gustong makapasok sa Seoul National University, ngunit mag-aaral lang sa paaralan, imposibleng makapasa. Kaya't kailangan ng mga magulang na gumastos ng pera. Kailangan gumastos ng maraming pera para mag-hire ng mga graduate students upang tulungan ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Pagkatapos, kailangan nilang dumaan sa daan-daang exam sa paaralan upang masuri ang kanilang kakayahan. Nang marinig ang mga salitang ito mula sa magulang, hindi napigilan ni Yoon-shook ang magulat. Kung ganito kahirap, bakit hindi nila tinanggihan? Hayaan na lang sana nilang mag-aral ang mga bata tulad ng dati. Nagpatuloy ang magulang sa pagpapaliwanag dahil ang pagsusulit sa universidad ay parang isang labanan at gusto niyang maging mabuti para sa kanyang anak. Kaya't pumayag siya sa alok. Kung hindi siya pumayag, may mga ibang bata na kukuha ng pwesto ng anak ko. Sa mga ranking, kahit na 1 o 2 puntos ang agwat, mahalaga pa rin ang ranking sa top 1 at top 10. Binanggit din ng magulang na ang mga anak nila na nakakuha ng sagot sa pagsusulit ay hindi dahil sa hindi sila nag-aral, kundi dahil kailangan nilang maglaan ng oras upang magsanay para sa ibang subjects, upang magkaroon ng sapat na oras upang magtagumpay sa matinding laban sa buhay at kamatayan na tinatawag na pagsusulit sa universidad. Ang mga salitang ito ng magulang ay nagpaiyak sa mga naroroon sa korte. Habang patuloy na nagsasalita, lalong naging galit ang mga tao. At tinanong pa nila ang judge kung kailan matatapos ang kaso dahil kailangan pa nilang mag-attend ng extra classes at parang hindi nila pa rin nararamdaman ang kasalanan sa nangyari. Sa huli, mabilis na tinapos ni Judge Kang ang unang pagdinig ng kaso. Ginamit din niya ang kanyang otoridad upang palayain ang lahat ng mga testigo. Ito ay nagdulot sa kanya ng matinding kalituhan. Isa lang ang tanong na ibinato niya, ngunit hindi inaasahan na magagalit ng husto si Judge Kang. Pinagsabihan pa siya nito na wala siyang pagpapahalaga sa pagiging mahinahon. Kung patuloy siya sa ganitong pag-ugali, magre-resign siya. Dito nagsimulang magtaka si Yoon-shook. Ilang araw matapos ang pagdinig, isang estudyante ang hindi inaasahan nagbigay ng isang pahiwatig. Narinig niya mismo ang prinsipal na tinatawagan ang taong namamahala upang sabihin na may kabuang 24 na estudyante ang kasali sa problema. Ngunit sa huli, napag-alaman na 21 lang ang estudyante. May 3 estudyante pa na hindi nabanggit, ngunit hindi niya narinig ang mga partikular na pangalan. Walang duda na ang 3 estudyanteng iyon ay mga anak ng isang kongresista, o ng taong may kapangyarihan, o di kaya mga estudyanteng may magagandang grado. Dahil kung susundin ang mga naunang pahayag ng mga magulang, hindi kasali ang mga batang iyon sa pagsusulit para makakuha ng mataas na marka, kundi ang layunin nila ay magtipid ng oras sa pagkuha ng mga extra classes. O baka naman ang mga estudyanteng ito ay huminto sa problema sa kalagitnaan. Nagbigay si Yoon-shook ng pahiwatig mula rito. Sa huli, nakatagpo siya ng 6 na estudyante bilang mga suspect. Sa listahan, nakita niyang kasama si Sinyu, anak ni Judge Kang. Tila tama ang kanyang hinala. Ngunit sa ngayon, wala pa siyang matibay na ebidensya. Sa ikatlong pagdinig, mukhang lalong naging magulo si Judge Kang. Kaagad niyang inanunsyo na pabilisin ang paglilitis at tinanggihan ang lahat ng kahilingan ng mga testigo na dumalo. Sinabi ng prosekusyon na walang makatarungang dahilan para tanggihan ang mga mahahalagang testigo. Ngunit matigas pa rin na tinanggihan ni Judge Kang ang mga testigo. Sa huli, hindi na nakayanan ni Yoon-shook. Kaya't inanunsyo niya ang pansamantalang paghinto ng paglilitis. Inanunsyo pa niyang dahil hindi sumusunod ang judge sa tamang proseso, magtatagal ito ng 1 oras bago muling magsimula. Nagulat ang lahat. Pagkatapos nito, pinagsabihan siya ni Judge Kang dahil sa paglabag sa kanyang otoridad. Nakita ito ni Yoon-shook at agad na ikinukwento ang kwento ni Sinyu. Talaga nga namang tinamaan si Judge Kang. Sumigaw siya at banta pa sa kanya na kung magpapatuloy siya sa pagbibintang ng walang sapat na ebidensya, gagamitin niya ang lahat ng paraan upang mag-counterattack. Kaya nagkahiwalay ang dalawa sa hindi pagkakasunduan. Ngunit hindi inaasahan, kinabukasan, inireport ni Yoon-shook ang insidente sa punong judge. Nang makita ito ni Judge Kang, nais niyang itanggi ito. Ngunit sa oras na yon, nagdala si Yoon-shook ng mga ebidensya.
Napag-alaman na noong nakaraang araw, binisita niya si Sinyu na bagong gising lang. Dapat ay magpapasurrender na sana ang batang ito sa araw na yon, ngunit bigla niyang naisip na kung gagawin niya yon, maaapektuhan ang kanyang ama. Kaya't gumawa siya ng isang hangal na desisyon, naisip niyang kailangan niyang mamatay. Pinausap ni Yunshok ang bata. Lahat ay nagkakamali, ngunit ang mahalaga ay ang mga hakbang na ginagawa pagkatapos magkamali. Malaki ang naging epekto ng mga salitang ito kay Sinyu. Sa huli, inamin ni Sinyu ang lahat. Ipinakita ni Yunshok ang mga ebidensya sa harap ng lahat. Wala nang nasabi pa si Judge Kang. Binigyan siya ng punong judge ng isang araw upang mag-impake at mag-resign ng kusa. Ngunit hindi ibig sabihin nito na masama si Judge Kang. Layunin ni Judge Kang na pumasok sa politika, baguhin ang batas para sa mga kabataang nagkakasala. Ang resulta ng idealismo ay, para sa isang taong may potensyal na mag-develop ng hudikatura ay mapilitang mag-resign, kaya't ipinagkatiwala ni Judge Kang ang gawain ng pagbabago ng batas sa isang mabuting tao tulad ni Yunshok. Kasabay ng huling pagdinig, tahimik siyang umalis. Tanging si Judge Taeju ang dumaan upang magpaalam. At sa parehong pagkakataon, kumuha siya ng isang litrato, na pag-alaman na siya rin ay naging isang juvenile criminal noong nakaraan, at isa rin siya sa mga tumanggap ng tulong mula kay Judge Kang. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa unang araw ng kanyang pagtanggap bilang judge. Sinabi rin ng judge na nakilala niya siya mula pa sa unang pagpapakita nila at labis ang pasasalamat niya sa kanya. Nag-ayos ng sapatos si Judge Taeju para kay Judge Kang, tulad ng ginawa niya noong siya ay isang juvenile criminal. Ang hitsura niya noong sinabi ng judge ang mga salitang iyon na nagpaalala at hindi niya malilimutan. Lagi niyang aalalahanin ang lahat ng kabutihang ginawa ni Judge Kang para sa kanya. Magkasama nilang binalikan ang mga huling sandali sa isang emosyonal na pamamaalam. Pinaalalahanan siya ni Judge Kang na sundin ang tamang landas at huwag magkamali tulad ng ginawa ko. Pagkatapos ay umalis na siya. Nagbigay ng huling paggalang si Judge Taeju kay Judge Kang, ipinamamalas ang paggalang at pagpaparangal. Iniwan ni Judge Kang ang isang liham kay Yunshok. Sa liham, sinabi niyang hindi niya siya kinainisan, minsan lang daw siya nagagalit. Ngunit nakita niyang tama ang mga salita ni Yunshok at mas tama ang mga aksyon nito. Inaasahan niyang magpapatuloy si Yunshok sa pagiging isang mabuting judge. Inaasahan din niyang matutuloy nito ang kanyang hindi natapos na layunin at magpatuloy sa reforma ng batas para sa mga kabataan sa hinaharap. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Emmanuel de la Peña from Lapu-Lapu, Cebu. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.